Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbahay, medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog dahil nga busy tayo dun sa isa nating project. Ayan, so ngayon mga kapitbahay, meron tayong konting time. Marami kasing nalilito o nagtatanong neto sa akin about dito sa OpenVPN ni PFSense. Nagtatanong po sila sa akin, ano nga ba daw ang tamang firewall rules na dapat mong i-create dito sa PFSense para gumana ng tama yung OpenVPN natin na which is yung server natin para pagdating dun sa mga client na magko-connect, hindi sila mahihirapan. Okay? Ganito yun mga kapitbahay. Marami kasing way or maraming paraan kung paano paganahin yung OpenVPN kasi napakadaming features ng isang firewall or kahit anong firewall man yan, mapa-PFSense man yan or kahit anong ibang firewall, pare-parehas lang po yon kasi maraming security or rules na pwede mong gawin kung paano mag-work ang isang server or ang isang OpenVPN server mo kung paano i-deliver doon sa mga client na magko-connect or which is doon sa mga users mo na magko-connect outside your office. Okay, marami po kasing maraming settings na pwede mong gawin, nasa sa inyo na po yun kung paano nyo siya i-configure. Okay? Kasi doon po sa mga tropa nating IT o yung mga naggagamit ng PFSense na baguhan pa, nalilito po sila doon sa OpenVPN connection. Bakit daw hindi mag-connect? May error daw na ganito or maraming error na sinasabi. Medyo madami na nagtatanong. Kaya ipapakita ko sa inyo dito sa actual production na PFSense ko kung ano nga ba ang pinaka rules ko or OpenVPN at saka sa one side kung paano nagwo-work. Okay, para hindi po kayo malito, itutol ko kayo ng konti para ma-familiar kayo, para kayahin na lang nyo, nagdedepende na po talaga yun sa inyo kung paano nyo siya i-configure. Okay, so pupunta tayo dito sa PC natin, ipapakita ko sa inyo yung mga basic pero nagwo-work po siya. Okay, bago po yan, bago tayo pumunta dito sa PC natin, unang-una tandaan nyo po palagi na kapag mag-up kayo ng server ng IPsec or site-to-site VPN or OpenVPN or kahit yung bagong VPN na which is yung pinakamabilis na WireGuard, automatic dapat meron kayong naka-static public IP. Kasi kung yung internet nyo is residential or kung yung internet nyo is naka-dynamic lang, hindi po yun mag-work. Kasi, di ba, kailangan naka-static public IP ka para fix ang IP na ibibigay or magbabato dun sa mga client PC mo or dun sa mga client users mo na gagamit ng OpenVPN mo para ma-access nila yung services from their home papunta dun sa office nyo or sa main office. Alright? So, the same lang po yon from IPsec, site-to-site VPN or WireGuard or OpenVPN man yan, kailangan naka-business line connection yung internet mo, tapos naka-static public IP ka. Okay? Diyan po sa nagtatanong, paano nga ba kung residential lang? Ang recommended ko, kung gusto nyo ng free, pwede kayong mag-Tailscale. Pwede nyo po gamitin yung Tailscale. Mayroon pong license din nun or mayroon ding free nun. Pero, siyempre, dun sa free, limited lang po yun. Kung gusto mo ng ganun, magpa-license, magbabayad ka, optional naman yun. Kung magbabayad ka ng yearly or monthly sa Tailscale, ibayad mo na lang dun sa internet service provider mo para mas mabilis, mas safe. Gagamitan mo na lang, static public IP ka na lang, papalitan mo. So, yung ibabayad mo dun yearly sa Tailscale, bayad mo lang din sa internet mo para sarili mo na. Okay? Ganun lang. Pero kung gusto mo na komplikado, mag-Tailscale ka na. Pero kung gusto mo nang sa'yo talaga ang internet, sa'yo talaga ang server, magbayad ka na lang sa ISP provider mo ng public IP. Alright, pupunta tayo dito sa PC natin. Ipapakita ko sa inyo yung mga basic rules kung paano nga ba gumagana si OpenVPN na kailangan nyong iset up. Okay, so dito sa title ang ilalagay natin, ano nga ba ang proper rules na dapat mong i-enable or i-add dito sa OpenVPN mo para gumawa na ng mabuti. Okay, so kung hindi nyo napanood kung paano mag-set up ng OpenVPN, meron pa akong vlog niyan. So for today, ang focus natin is ano yung rules. Alright, so let's go. Ayan mga kapitbahay, so syempre unang-una kapag nag-configure ka ng VPN mo or OpenVPN mo, which is dito, matik po mga kapitbahay, kapag nag-OpenVPN ka, ayan, dapat automatic ang rules mo is, pag pumunta ka dito sa rules, tapos pumunta ka dito sa OpenVPN, ayan, automatic yung rules mo is ganito, ayan, allow all. So, kung nyo mapapansin, ito yung pinaka-rules ko. Ito, wala itong mga testing ko lang yan. So, ito, may, may state. So, matik, kapag gusto mo,
lahat ng gusto mong ilagay na network or IP na pwedeng pumasok dyan, like for example dito sa OpenVPN ko, kanya mo papansin dito sa client ko na 195, pag inedit mo yan, lahat ng network na ilalagay mo dyan dito, ayan, dito automatic allowed, kaya dapat kailangan yan dyan, no? Kaya dapat kailangan yung rules mo ng OpenVPN mo is ayan, allow all. Yan, kung nyo mapapansin. Yan. Para lahat ng IP na gusto mong ma-access sa labas, i-add mo lang siya doon sa VPN server mo, automatic allowed po siya. Okay? Nasa sa inyo na rin po yon kung paano nyo siya i-manage, kung paano nyo siya i-restrict. Kung for example, kung gusto niya lahat ng source lang na ganito, yun lang ang i-allow papunta sa destination na ganito. Yan. Gaya nga ng sinasabi ko mga kapitbahay, no, napakadaming way na pwede mong gawin kung paano i-manage ang sarili mong VPN server. Kasi napakaganda ni pfSense pagdating sa ganon. Okay, so yan yung una. Dito sa local LAN rules niya, dapat automatic may rules ka na ganito para lahat ng IP or services na ipo-forward mo sa labas gamit OpenVPN, ma-access mo. Alright, so tandaan nyo po yan, di ba? Tapos, pagdating naman sa rules, dito, sa rules, kung saan nakapoint yung OpenVPN mo, which is, for example, dalawa yung ISP provider mo. So, sa akin, dito yung nakapoint sa 1 na to. So, dapat, dito sa 1, automatic, mayroon kang rule na ganito. Ganito. Ayan, o. 1195. Yan, kung nyo mapapansin, yung rule ko na ganyan, automatic yan. Ayan, o. Naka-any po yan. Yan, tapos, yung source niya is naka-any. So, ibig sabihin, lahat ng binigyan ko ng user ng OpenVPN na mayroong naka-install dun sa PC niya, kahit anong internet yan ang gamit nila as long as na naka-install dun, automatic, kapag nag-connect sila, automatic, i-allow mismo ng rules na to na dito sa one side. Yan, dito yan sa one side. I-allow niya automatic. Okay? So, mayroon ding rules na kung gusto mo, kahit mayroon silang OpenVPN na app na naka-install sa PC nila, tapos mayroon silang username password, hindi sila makakonect kapag hindi mo siya muna inallow. Okay? So, paano mo nga ba gawin? So, itong isang rules na to, automatic nakapass po yan. So, once na may naka-install ka na VPN, like for example, lumipat ka ng lugar, so siyempre mag-iiba yung IP mo, mag-iiba yung public IP mo, automatic, i-allow ka niya. Pero, kung gusto mo na, kunyari, etong tao na to, gamit niya yung internet niya is phone, so gamit niya data, makakakonect siya as long as na hindi mo siya ni-restrict. Kunyari, gusto mo na hindi siya makakonect, ang gagawin mo is, mag-create ka ng rules na block. So, palitan mo lang yan. Gawin mong block yan. Tapos, ilalagay mong source. Yan. Any. Tapos, ilalagay mong destination is yung one address or yung alias. Ilalagay mo yung address dyan. Or yung one address mismo. Ilalagay mo lang siya dyan. One address. Ano ba yun? Yan. So, lahat ng OpenVPN na yun, makakakonect siya kapag nag-create ka ng rule na like for example, ito, may rules ka na ganito na naka-block. Yan, lahat ng magko-connect, mabablock muna as long as na hindi ka mag-create ng rules na, for example, create ka ng rules na bago. Yan. Para makakonect sila, gamit yung iba nilang iba nilang public IP, magki-create ka ng rule na ganito, pass 1, tapos ilalagay mo rito address yung public IP nila. So, dapat nilang kunin yung public IP nila, which is magsasabi sila, IP chicken, para ibigay nila sa'yo yung public IP nila na nakukuha. So, kapag hindi mo yun ina dito, kahit mayroon silang VPN access na mayroon silang username, password, at saka naka-install, hindi sila makakapag-connect as long as na hindi mo siya inallow dyan. Tapos, yung destination mo, syempre, yung one address. Ayan. Tapos, yung port is 1995. 1195. Kung ano yung port na nakaset doon sa VPN mo, 1195. Yan. So, ilagay mo yung public niya dyan, tapos save mo, automatic makaka-access sila. So, kunyari, nasa Cebu sila, so lumipat sila ng ibang bansa. So, syempre, mag-iiba yung public IP. So, once na kinonect nila, hindi yun magko-connect.
So, need pa nila na kontakin ka para sabihin, sir, paalaw naman ng VPN ko. So, kukunin mo lang yung public IP ulit nila, tapos ipapalit mo siya dito, automatic makaka-connect ulit yon. Okay? Yan. So, ganun lang ka-basic. Kailangan mo lang sila createan ng pass dito sa one side. So, UDP dapat to, UDP. Ayan. Yan mga kapitbahay. Palagi nyong tandaan, kapag nag-set up kayo ng OpenVPN, automatic, dito sa local rules, dapat meron kang rules na allow all. Tapos, dito naman sa, kung saan naka-point na 1, kung saan internet sa dadaan, automatic, may rules ka na, ganito, na pass all. Yan, pass all. Yan, ito, pass all. Yan, naka-ini-ini. Pero kung gusto mo, na i-restrict na, makakapag-connect lang sila once na ibinigay lang nila sa iyo yung public IP, kikreate ka ng rules na block. Okay? Iba-block mo lahat ng magko-connect sa VPN as long as na mag-create ka ng panibagong rule na i-allow mo sila. Ayan, naintindihan po ba nyo? Block. Ayan, di ba? Tapos pass. So, kung gusto mong dumaan yung isang user, lagay mo yung public IP niya rito. So, sa one address destination, tapos yung port, yung 1195, yan, 1195, yan, automatic makaka-connect sila. Okay, ulitin ko. Kapag lumipat sila ng area, siyempre mag-iiba yung public IP nila. So, madi-disconnect sila. So, malalaman mo or mamomonitor mo kung kailan sila nag-connect or kung saan sila nag-connect or kung gaano katagal yung kanilang gamit. Okay? So, ganun lang ka-basic. Napaka-basic ng ganitong setup. So, tandaan nyo palagi yan pagdating sa ruling. Automatic, dito sa local rules ng OpenVPN mo, dapat may rules ka na allow all. Pagdating naman dito sa one side, dapat automatic meron kang allow rule all na kung gusto mo na kahit saan sila magpunta as long as na naka-install sa PC nila, as long as na may internet sila, makaka-connect sila. Pero kung gusto mo na i-restrict na every area dapat ibibigay nila sa iyo yung public IP bago sila makapag-connect. So, mas secure yun. Matitrace mo, malalaman mo. Diba? Alright? So, yun lang mga kapitbahay. Napaka-basic na setup lang. Okay? So, yan yung palagi nyong tandaan. Kaya kung wala kayong masyadong naintindihan o naguluhan kayo, comment down below or PM nyo ako sa Facebook, follow ang PM, i-guide ko po kayo or i-remote ko kayo. So, nasa sa inyo na po yun kung paano nyo i-appreciate yung tulong ko. Yan. Alam na natin yan. Alright? So, maraming salamat. God bless and peace. Sana may natulungan na naman ako or sana naintindihan po ng tropa natin IT na nagtatanong doon sa mga tropa natin IT na nagtatanong bakit minsan hindi nag-connect lang kanilang OpenVPN. Alright? So, let's go. Maraming salamat. God bless and peace.